Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amer from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Asa na yun? Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Nasa baba ng video, pakicheck na lang po. This is a general reading. Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Marami kayong energy sa mundo ito. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang iyong sarili. Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Uy, meron tayong barrel. Tingnan natin. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goal. Maaaring may mga problema, pinagdadaanan kayo dito. Pagtuunan nyo ng pansin itong situation na to. Dealing or relationship with a woman with a blondie gray or white hair. Maaaring ikaw ito or someone into your life. Yan. Meron tayong money or property through an inheritance, winning or windfall. Maaaring may mga mapag-uusapan na maaring related to a money, no? Maaring isa ito sa babae na to, itong fair woman na to, or ikaw to. Yan, o may mga pag-uusapan when it comes sa inheritance, property, bahay, lupa, mga ganyan, no? Sa iba sa inyo. Pay attention to your health. Maaring itong babae na ito, or maybe ikaw, no? Mag-pay attention ka sa health mo. Kung may mga nararamdaman ka, kung napapagod ka, magpahinga ka kung nakailangan. Someone you know is undependable and insincere. Kung sino man ito, maaring ikaw ito or itong babae na to or someone into your family kasi nandito rin si Boot, no? Yan. Parang hindi siya insincere siya sa buhay niya. Oy, two faces. Two faces, friend. Ingat kayo sa mga doble cara, no? Yan, doble cara or poker face na tao, maaring sure naman ako hindi naman kayo to, di ba? Yan. Kung sino man ito, maaring si fair woman or someone na nasa paligid mo, lakasan mo ang pakiramdam mo at alam ko naman na alam mo naman na yan. Ano ang energy ni Pisces this August? Energy niya? Okay. Okay, ang energy mo this August, andito ka sa situation mo na kahit mahirap or kahit magkakaroon ng mga problema sa buhay o may mga pinagdadaanan yung iba sa inyo, ay nahadon ka pa rin sa situation mo. You try to balance yung lahat ng sitwasyon mo. Ay, naano ko yung mic ko na hawakan ko. Lahat ng sitwasyon mo, sa relationship man yan, sa pera mo man yan, sa work mo man yan, sa sarili mo man yan, sa feelings mo. Nandun ka sa sitwasyon na yun. You give an effort and hard work sa mga bagay-bagay na gusto mong ma-develop. Maaring sa sarili mo, sa trabaho mo, o sa mga ginagawa mo. Siguro meron ka mga, pwede rin siya sa relationship or sa mga related sa'yo. Mga kapatid, magulang, kasama sa trabaho, kaibigan, kung sino man yan, o karelasyon, no, sa iba sa inyo. May konting delay lang, no? Ganyan. May mga madi-delay situation. May mga disaster situation din ako na nakikita dito. Mga problem. Pero ang nakikita ko dito, yung mga problema na pagdadaanan mo, mukhang pipilitin mong maayos o maisaayos yung mga bagay-bagay na yun. Yan. May mga bagay na, maaari iba sa inyo is, may mga pa-practicein kayo, may mga i-develop kayo, may mga mamasterin kayo, may mga maiisip kayo na
isang situation na gusto mong pag-aralan, ganyan, sakita ko dito, pag-iisipan mo, may mga pag-iisipan ka mga bagay-bagay. May mga pagpapasyahan ka sa iba sa inyo, siguro may mga pagpapasyahan ka this August. Magkakaroon ka ng mga idea to pursue, ganyan. May mga gusto kang i-perfect, ayusin, mga ganyan. Ano ang parating? Siyempre nakandito rin no, by the August, magkakaroon kayo ng maaring pagkikita-kita ng mga malalapit sa'yo, mga kaibigan mo, kapatid mo, yan, baka magkakaroon kayo ng labas or magkakaroon kayo ng pagbabanding, ganyan, may mga magkikita, yun, sa iba sa inyo. Mag-ingat lang na lang din kayo, no? Para hindi gaano magkaroon ng problema. Baka may konting problem situation na maganap. May mga union din kasi. Sa iba naman sa inyo, siguro magkakaroon kayo ng mga partnership. Ganyan, may mga partnership na related to a money, pag-uusapan related, partnership when it comes to a love, trabaho, ganyan, baka may magkikita, ganyan. Parating. Ano po yun? Ay, bakit ganyan? Parating. Okay, ang parating sa'yo, meron kang mga asikasuhin or may mga iisipin? May mga unahin ko kasi gusto ko siyang pagsabayin. Hindi ko naman pwede mapagsabay. Okay, Saisyon meron ka mga lalakarin na pwedeng hindi mo agad ma-actionan. Pwedeng magbago yung isip mo. May mga kakausapin ka na pwedeng hindi kayo magsi-same page ng tao na to. Ganyan. Maiba yung thinking niya, iba yung thinking mo. Meron kang mga iisipin, no? May mga iisipin ka, may mga iilusyonin ka, may mga situation na maaring hindi ka gaano makapagtutulog sa gabi, ganyan. Baka konti lang yung tulog mo. May mga tao na magiging unfair sa'yo, yun yung mga parating sa'yo. Or maybe this is you, Siyempre, hindi naman ikaw yan. Yan, may mga unfair situation, may mga magsisinungaling, or may magsisinungaling sa'yo, or maybe this is you, ganyan. Kumbaga, iba yung sinasabi niya sa katotohanan. Kumbaga, minsan, alimbawa, wala rin siya sa katwiran, ganyan, sa iba sa inyo. Ingat na lang din kayo, no? Kumbaga, mas lawakan niyo pa yung isipan niyo. Tsaka mas magtiwala kayo sa intuition niyo. May mga bagay na hindi mo rin madidesisyonan. May mga bagay na hindi ka magkakaroon ng clarity by the August. Halimbawa, any situation na gusto mo ng clarity, na gusto mo ng result, gusto mo ng something, yan, maaring hindi magdi-delay mo na siya o hindi siya huhustisyahan o hindi siya ma-resolve, no? May mga bagay na gano'n. Madidisbalance ka also by this August. Sana pigilan mo yon. Sana always think mo muna bago ka mag-action. Yun ang pinaka-the best. May mga bagay na pwede kang mag-action o kumilos o magdesisyon na pwede kang magkamali or pwedeng hindi siya maging maganda yung bunga. Kaya by the August, lahat ng lalakarin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng action mo, lahat ng pag-isipan mo muna maigi. Pag-isipan mo muna siyang maigi para hindi ka rin mag-mess. Para hindi ka rin mag-regret or hindi siya mag-fail. Always think advance. Yun naman pala ko sinasabi sa inyo, di ba? Sabi ko nga, di ba, if the emotions is high, intelligence is low, nakakabobo. And always think advance palagi, para hindi siya mag-miss. Kasi may nakikita ako na pwede magkaroon ka ng failure situation, magsisihan mo, or ma-disappoint. Maari may mga disappointment situation, may something lost din also, tsaka baka mag-isolate ka by this August, medyo iwasan mo na lang. I-reverse natin yung mga lalabas dito, no? Para hindi maganap ang mangyari.
may mga bigla, pwede siyang may mga biglaang mangyari, ganyan, maganap, na hindi mo inaasahan, na hindi maging maganda, yung ano. Planuhin yung maigi ha, magplano kayo maigi, ipag-isipan yung maigi. Ano dapat iwasan ni Pisces? August 2025. Tsaka ano, magtiwala ka sa intuition mo kasi may tao magiging dishonest sa'yo. May taong pwede kang maloko sa pera, may tao na doon sa corruption, syempre, isa rin yun. Maraming klase ang corruption. I-research nyo. Pwede siyang mag-dishonest, pwede siyang lokohin kasi handito rin si Two Faces friend, si Kat, no? Yan, pwede siya dyan. Pwede yung about the money, handyan din kasi si money. Dapat iwasan. Ano ibig nyo sabihin, universe? 6-6 ah. 6 and 5. Okay. Okay, dapat mong iwasan mo yung isipin mo na nag-iisa ka lang. Kumbaga, yung isipin mo na parang walang nakakaintindi sa'yo, walang tutulong sa'yo, yung feeling alone, yan, iwasan mo kasi hindi naman kasi talaga. No? Naiintindihan ka ng nasa paligid mo. Siguro may mga time lang talaga na kailangan ng space. Kung matagal na yung space, siguro in a divine timing, maaring ganun. No? Iwasan mo na ma-feel mo yung mga bagay na yun, no? Na akala mo nag-iisa, walang nakakaintindi sa'yo. Iwasan mo yung ma-out of balance ka, tulad ng sabi ko kanina. Iwasan mo yung hindi mo i-value yung mga bagay-bagay o hindi mo i-value yung mga tao na willing to give you a support sa buhay mo. Yung mga tao na akala mo pinipigilan ka sa gusto mo pero hindi yun ha, hindi. O kaya yung dinededma ka lang, ganyan. Hindi naman yun yung point na yun, no? Sa nakikita ko dito. And then iwasan mo yung is not to accept yung mga bagay o sitwasyon sa buhay. Halimbawa, yung kapatid mo, ganun na talaga siya. I-accept mo bilang ganun siya. Then, pagdating ng panahon o dumating yung time, pag nagkaroon na ng more on maturity sa bawat isa, mas maiintindihan niya. Kasi, minsan din kasi dahil sa pagiging bata o kaya naman want to be alone lang, yung mga ganun sa nakikita ko dito. Pero ikaw, alam ko naman na alam mo na yung paano mo i-handle yung situation, Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob o yung maging arrogante ka, iwasan mo ma-lack of achievement or ma-lack of support sa mga tao na sinusuportahan ka. Kumbaga, wag mo i-ignore yun. And then, iwasan mo yung mga tao na mangliling lang, nangliling lang o may pangliling lang. At ikaw rin sa sarili mo, wag mo iwasan mong linglangin din yung sarili mo. Yun din, iwasan mo rin yun, no? Iwasan mo yung mga taong gagamitin ka lang, mga taong makasarili at sakim. Sana hindi rin ikaw yun. Sana iwasan mo na lang din kung ikaw ganun, iwasan mo na lang din. Siyempre, nandito rin kasi si family, no? Nandito rin si family. Siyempre, when it comes sa family, ganun din. No value. Kasi kayo rin naman magkasama forever, no? Yung family mo. Wala kang uuwian kundi yung family mo. Kung ano man yung hindi man yan magkaintindihan, sa ngayon, darating yung time, kayo pa rin na magkakadamayan. No, yun ang nakita ko dito. Sa mga tao, syempre, yung mga taong sumusuporta sa iyo, yan, don't mo i-ignore, no? And then, yung mga tao na, syempre, when it comes sa iwasan mo yung, ano ba yun? Yung hindi ka gaano magtipid. Yan, iwasan mo hindi ka magtipid sa pera, ganyan. Yung, iwasan mo na hindi ka makapag-focus sa goal mo this time. Focus to your goal. Keep moving to reach your goal. Sabihin. Kung ano yung goal mo, doon ka lang mag-focus. Na ma-reach yun. Tingnan natin. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Uy. When it comes sa love,
Devil. Okay, when it comes sa love. Okay, when it comes sa love, yung iba sa inyo, maaaring nagkahiwalay na. No, may paghihiwalay. Unahin ko yung sa nagkahiwalay. Sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon na. Someone, vice versa kasi wala akong pointed name. Maaaring isa sa inyo, inirelease nyo yung sarili nyo dito sa toxic relationship na to, no? Kasi maaaring isa is puro kasakiman lang, laging makasarili lang ang isa sa inyo, no? Ang nakita ko dito. Andoon yung nagkaroon, kasi alam mo yun yung siguro dumating yung point na hindi mo naramdaman na minahal ka niya nitong tao na to, puro pang sariling ano lang, pang sariling kapakanan lang niya ang nakita ko dito. Kumbaga parang inayunan mo na lang siya o inayunan ka na lang niya in this relationship. Hanggang dumating yung point na need to release na, no? Kumbaga, want to be independent. Kumbaga, yung isa sa inyo, kaya nagkaroon na rin ng paghihiwalay. Kung kayo naman is single, may darating sa buhay mo, sa nakikita ko dito, may parating na bagong, hindi pa naman siya totally maaring makikilala, maaring iba dito LDR no? Maaring makikilala mo siya by the LDR, mga ganyan, sa internet, maaring makikilala niyo yung tao na to. Sa iba naman sa inyo, teka lang. Sa iba sa inyo, siguro kasama niyo to sa trabaho. Iba sa inyo kasamahan sa trabaho. Iba sa inyo ba internet nyo siya makikilala. Pero yung sa kasamahan nyo sa trabaho, medyo mag-ingat ka na lang. Ano? Kasi may konting trouble. Kasi, oo, may troubles, maaring may trouble sa part niya. Sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero ang nakikita ko kasi sa iba dito, may boundaries. No? May boundary yung iba sa inyo. Kumbaga nakapokus kayo ngayon sa inyong money or sa stability nyo this time. Sa iba sa inyo ha. Pero kung may darating, yes, may darating. Kung kayo naman is in relationship, isa sa inyo is napaka-very independent. Maaari nagkakaroon ng mga plano pa lang naman sa nakikita ko dito, ang isa sa inyo, pero hindi ko pa nakikita na willing na siyang, maaring na pag-uusapan, pero hindi ko nakikita na meron na siyang ibubuga or meron na siyang, kasi wala pa siya wala pa siyang ihahain sa'yo, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Kung magkakarelasyon kayo, yes, very independent ang isa sa inyo. Andun naman yung pag-aalaga or andun naman yung sincere naman yung tao na to sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro na nga may problema lang kayo sa money minsan, no? Yung iba sa inyo, ikaw or siya, yun ang nakikita ko dito. Maaring nagkaroon ng naging pasaway yung isa sa inyo in the past and then this time, maaring hindi na siya ganun. No? Yun. Isa sa inyo nagkakaroon ng nire-release niya yung limiting beliefs niya when it comes sa relationship. Sa nakita ko, good ba siya ate? Handito naman yung siguro, sometimes lang, meron lang hindi na pagkakasunduan, no? Siguro yung natural kasi yun sa relationship, yung mga hindi magandang pananalita, natural yun, may mga minsan na hindi iba yung focusing ng isa sa inyo, pero nahandoon naman yung sincerity. No, handun naman yung aware naman yung isa sa inyo when it comes to feelings ng partner. Yun ang nakikita ko dito. As long as nagkakasundo kayo, as long as nagkakaroon ng relief or kung nag-aaway man, hindi ko naman nakikita yung nag-aaway actually. Pero lumabas kasi si Devil, maaring in the past, nagkakaroon ng mga ganong situation, ganyan. Natural na yun. Kamusta ang money ni Pisces? Money. Uy, may kakaroon ka ng good sa money ka. By August, maaring may mga kasiyahan na magaganap, no?
Ano po to, universe? Nako, mukhang may something. Okay, when it comes sa money mo, nasa sayo yung desisyon. Kumbaga, ikaw naman yung tao na ano eh, kung tutusin, lucky ka naman. No, Pisces, lucky ka when it comes sa money. Yes, may mga papasok na money sa'yo. Yun na lang, ang ano na lang eh, how you handle yung pera na darating sa'yo. No? Halimbawa, yung sahod mo, ganyan. Nasa sa'yo kung paano mo siya i-handle. Ang nakikita ko lang dito kasi, medyo hindi ka ata nagtatara sa intuition mo dito. You need to decide, no? When it comes dito. Kumbaga, hindi ka aware. Kumbaga, siguro kung may pera ka, aware ka in a way na pag may nagustuhan ka, bumibili ka. Or nailalabas mo yung pera mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Sometimes aware, sometimes hindi. May mga ganun. Kaya nandito rin si The Fool. Ibig sabihin, binibigyan ka niya ng na mag-trust ka sa intuition mo na this is a time to end no a situation at kailangan mo na mag-begin again o magsimula ka uli. No, kung kailangan mo magsimulang muli mag-ipon, ganyan. Back to the basic, yun ang nakita ko sa'yo dito. Para mas marami pang blessing na dumating, kumbaga, mas makaipon ka pa. Yun. Tingnan natin kamusta po ang health? Alam mo ba dito, hindi ko lang alam kung someone, it's wala kang tiwala, parang, or may taong walang tiwala sa'yo. May tao dito na na nagkakaroon ng self-doubt. May doubt, may self-doubt, ganyan. May mga tao, o may tao na nagja-judge, or they judging you, no? Dito, sa nakikita ko dito. Health. Kamusta ang health ni Pisces? Wala, ganyan talaga health mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Tingnan mo. When it comes sa health, medyo napapabayaan mo ata yung sarili mo, no? Sa nakikita ko dito, alagaan mo yung sarili mo. Medyo napapabayaan mo ata. Ganyan. Hindi ko naman sinasabi na, ate, okay naman, kumakain naman ako. Hindi, siguro exercise, when it comes sa mga ganung bagay. Mag-take exercise ka, o kaya, mas damihan mo pang kumain ng mga vegetable, mga ganon, sa nakikita ko dito. Tapos, when it comes sa health, siguro mas maganda na mas marami ang tulog. Mas bumawi ka kung kailangan na bumawi, kung kulang ka na tulog at hindi ka gaano nakakatulog. Kung may mga palaging sumasakit ang ulo mo, siguro, isa rin kasi siguro sa mga kinakain, nagiging isa rin yun sa way na para palaging sumasakit yung ulo mo. Medyo bawasan mo na lang at mag-vegetable ka na lang, no, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, yun nga, hindi gaano makatulog, may mga iniisip, may mga inaalala, yun ang nakikita ko ito. May mga bagay na pinanghihinayangan, nag-isolate kayo, ganyan. May mga bagay na nag-fail or may mga bagay na pinagsisisihan. Siguro when it comes to emotions, no, sa iba sa inyo, Pisces. Sa health, masakit lang ang ulo. Yeah, may mga migraine, mga depression, stress, mga ganun. Alagaan niyo yung sarili niyo, no, dito, sa nakikita ko dito. Kung sa ibang parte ng buhay mo, siguro kung sa mother figure or sa mother mo or someone na babae, siguro may taong may sakit. Ako nakikita dito. Yun, may weak. Sana hindi ikaw, pero may taong weak. Ako nakikita, baka may sakit siya. Yun. Kung may sakit siya, medyo tanong-tanongin mo na lang din siya kung ano yung mga, o pa-check up mo siya, no? Sa nakita ko dito. Tingnan natin, any opportunity pa kay Pisces. Baka may mga inaalala siya about sa'yo, ganyan.
Tapos, yung iba sa inyo, more on kayo thinking, no? Yan, thinking. Kumbaga, stagnant kayo. Siguro, ano lang, medyo minsan nakakaramdam kayo ng katamaran, mga ganyan. O kaya, yung iba dito, lamigin, no? Tingnan natin, any opportunity ba po? Kay Pisces. Okay. Ano ba yung ano mo, card mo? Di maganda, oh. Oh. Tayo lang din lumabas. Any opportunity? Opportunity? May mga bagay daw na ano, may mga mahuhulugan ka. mahuhulugan ka. Mahuhulugan ka ng mga importanteng gamit. Ganyan. Pwedeng mahulog yung cellphone mo, pera mo, may mawawala sa'yo. Losing something valuable. Tao man yan or pera, ganyan. Yun ang nakita. Or valuable things, mga ganyan. And then, ingat din kayo kasi baka manakawan kayo, no? Baka yung mga pagnanakaw, ako nakikita. And then also, may mga dreams na hindi pa siya totally makakamit sa ngayon, no? Magdi-delay siya. Yan. Mag-ingat kayo sa pera niyo, hindi ko nakikita stable nyo sa nakikita ko dito. Ang nakita ko rin may mga tao, may insecurity, sana hindi ikaw, may taong insecure sa'yo. Or maybe you are insecure sa isang tao. May mga deep bond, ganyan, may mga deep bond situation, ako nakikita sa'yo. Sana wag, kasi nagsisame siya dito. No? Pero may mga delay situation ha, may mga dreams o asam mo na hanggang ngayon hindi pa siya masusolusyonan, hindi pa siya makakamit, may mga ganong situation. Advice po, universe. Have faith lang. Kumbaga, darating at darating yun. Siguro, ina-progress pa siya o kaya kailangang asikasuhin, ganyan. Advice. Hindi maganda, no? Hindi maganda. Okay. When it comes sa advice, nagkaroon ng breakup, may breakup pala. Ingat ka na lang, kasi may tao dito na gagamitin ka. As in, tulad ng sabi ko kanina. May taong gagamitin ka lang. Or maaring ikaw, ha? Yun. And then, ang advice sa'yo, yes, syempre, hando ka na naman din yung iba sa inyo na you release yourself in a situation or you escape in a situation na nagkaroon ng frustration, ganyan, or need, hando na rin yung maaring nagkakaroon na ng clear mind sa inyo kung ano yung mga gusto nyo sa buhay nyo this time. May mga bagay o sitwasyon na rin naman ako na ikakat nyo at aalisin nyo into your life, i-let go mo na yung mga bagay na hindi na kailangan, ganyan. Kaya ang sinasabi dito is ang kailangan mo daw gawin is kailangan, kasi not to be bias. Kumbaga, wag kang maging bias sa mga bagay-bagay o sa tao o kung saan man yan. Yan. Kailangan fair, no? Alam ko naman na fair ka naman tao, pero not to be bias. Yan. Wag kang maging bias, ganyan. And then, give your effort or give your support and advice to someone kung kinakailangan. Ganyan. Be understanding. And then, sinasabi rin dito na maging, yun nga, fairness and strength lang, no, sa mga bagay o sitwasyon na pagdadaanan mo this time. Always balance, sa pera man yan, sa emotions man yan, sa mga didesisyonan mo. Siyempre, always think in advance or kailangan mong, ano ba to? You need to see the fact, no? Before ka muna magdesisyon, before ka muna magsalita, before ka muna mag-pursue ng mga bagay-bagay, pag-aralan at pag-isipan mo muna talagang maigi yung mga bagay na yun. At alamin mo yung mga katotohanan bago ka magdesisyon sa buhay o bago
Lalo na, you need to be aware sa mga salita mo rin. Yun ang nakikita ko dito. Use your head when making a decision. Siyempre, and then, be creative, take it action, make things happen. Ang sinasabi din talaga dito. Mag-focus ka lang sa goal mo. Try and try until you succeed. Basta mag-trust ka sa intuition mo ha. Marami kang warning sign. No? Arigato namaste, God bless.